tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay na kapatid. Ano po? Gusto nating maligtas sapagkat meron siyang alok ng kaligtasan sa bawat isa sa atin, pero matapos na tinanggap natin siya bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, kinakailangan tanggapin natin siya bilang Panginoon. Ibig sabihin, sa ating pamumuhay sa mundo ito, kinakailangan kung ano ang kanyang kalooban, iyon ang ating gagawin. Kung ating ipinasakop ang ating sarili sa Kanya, ano po, automatically, kung ano ang paggustuhan niya, iyon ang ating gagawin. We are subject to His control, mga kapatid. Di po ba? Ganun, kapag ka ang isang bansa ay natalo ng isang bansa, siya ay sumuko. Lahat ng mga kagamitan ng pandigma ay kukunin, ano? Siya na ang magkukontrol. Katulad nung tayo ay nasakop ng Hapon. Ang Hapon na ang kumontrol ng gobyerno. Nasakop tayo ng Kastila, no? Bago yung Hapon. Tapos ay nasakop tayo ng Amerika. Ang kumontrol sa buong Pilipinas ay ang Amerika, no? So kung ano ang kagustuhan ng Amerika, kung ano ang batas na pinapatupad, yun ang gagawin natin. Sapagkat tayo ay kinukontrol. Ganun din po mga kapatid, kung tayo ay nagsumuko sa Diyos, pinasakot natin ang ating sarili sa Diyos, hindi tayo ang masusunod sa buhay natin, kundi ang Diyos ang masusunod sa buhay natin. Kaya nga meron tayong ayong arit, ano? Hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban mo. Ang susundin sa paglalakbay ko. Diba? Alam niyo ang awit na yan? Ikaw ang pipili ng lalakaran ko at pasasakop sa iyo. Ito ang dapat na laging maging moto natin, mga kapatid. Samantalang tayo ay merong ugnayan kay Jesus. Tayo ay merong relasyon sa Kanya. Hindi tayo mamumuhay sa sarili lang natin na kung ano ang kagustuhan lang natin, iyon ang ating susundin. Tayo ay mga Kristiyano, dala-dala natin ang pangalan ni Kristo na kung saan kinakailangan kung ano ang kanyang kalooban, iyon ang ating susundin. Para tayo mga Pilipino, kung ano ang batas ng Pilipinas, ito ang sinusunod natin. Ganoon din po sa atin, mga kapatid. Ano po? Kaya nga, napakalaga ng pagpapasakop. At ang pagpapasakop ay pagpapasakop sa buo, mga kapatid. Ang sabi pa dito, surrender and faith are closely related. Kung tatingnan tayo ay mayroong tunay na pananampalataya sa Diyos, nandiyan ang tunay na pagpapasakop. Po, ibig sabihin, mga kapatid, madali lang sabihin na tayo nananampalataya, pero ibang usapan yung ipinapakita natin sa buhay, yung tunay na pagpapasakop. Po, kapag tayo ay talagang tunay na pagpapasakop, hindi lang tinatanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas, kundi Panginoon ng buhay natin. Pag sinabing Panginoon, siya ang masusunod. Ano? Pero pag tayo ang nasunod sa buhay natin, sino ang Panginoon? Tayo ang Panginoon ng buhay natin, hindi siya Jesus. Diba? Kaya nga, bilang mga Kristiyano, sa iba't ibang mga larangan ng buhay natin, ay palagi nating isinasalang-alang kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasama yan sa ating mga panalangin. Meron tayong mga gustuhan, pero sinasabi natin, kung ano ang kalooban mo, ito ang mangyari. Dito ba? Meron tayong mga kahilingan na gusto nating gumaling, yung mga may karamdaman na ating mga mag-anak. Pero alam ng Diyos kung anong mas mabuti para sa Kanya. Sinasabi natin ang kung anong kagustuhan natin, pero ipinapasakop natin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Sapagkat naniniwala tayo ng Diyos na sinasamba natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos nakakaalam ng lahat ng mga bagay na mas mabuti para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, doon natin ipinapahayag ang tunay nating pananampalataya sa ating pagpapasakop o pagsubok.